Magandang umaga mga kababayan. Kasalukuyang kinakapa ko itong bagong bili kong console. Console ito ng podcast o parang radio dito sa bahay. Stereo yung tunog. Nakita niyo yung echo niya. Maganda, parang nakikinig ka sa FM. Kasi gusto ko rin magkomentaryo dun sa vlog ko, kasi puro vlog, BLOG. Gusto ko rin mag-vlog, video LOG, vlog, Victory LOG, vlog. Magsasalita ako, magkukomentaryo. Kaya tinitesting ko ito, Kaya sabi nga ni veteran broadcaster, Ruel Camba, sabi niya, ano ba yung binili mo sa online? Yung ba yung may nag-cheer? Kasi sa radio station dito sa Pangasinan, kompleto sila, na sa console nila may sumisigaw, may tumatawa, may humahalik, pag may dumaan na magandang chicks, nanakaw mo ng halik. At may din, what is this? Yan, itong isa? Pag may galit na galit ka, babarilin mo siya. Parang Armalite, ano itong isa? Awesome! Okay, balik po tayo at mamadalian lang itong ikukwento ko, habang tinitesting natin itong podcast natin. Kasi maya-maya magkukomentaryo ako ng politika sa Pilipinas at dito sa probinsya natin. Kaninang mga alas 6, nasa labas ako ng bahay namin, nagmumuni-muni ako. Si Kuya Oscar, yung misis niya, nasa Maynila, tumatawag yung anak nilang si Junjun, nag-graduate na ng political science ngayong Marso, humihingi ng pera kay nanay niya, Sabi niya, ma, pahingi ng 200 pesos. Sabi ng mama niya, nasa Quezon City yung nanay nila, may negosyo doon. Sabi ng nanay nila, si Aling Laura, bakit naman Junjun? Ba't ka humingi ng 200? Ma, kasi kasi magpapatuloy po ako. Sabi niya. Yun. Padalhan mo ako sa GCash ko ng 200. Sabi ng mama niya, bakit 200? Gawin mo ng 2,000 pesos. Sabi niya, ma, bakit naman 2,000? Sa district hospital, sa government, 200 lang yung patuli. Sabi ng mama niya, hindi, 1,000 ang budget dyan sa'yo, pumunta ka sa private hospital, magpatuli ka. At ang sabi naman ni Junjun, ma, bakit naman yung 1,000, may sobra pang 1,000? Sabi niya, doon sa isang 1,000, isama mo na si papa mo. Kasi naka-budget na rin dyan yung pagpatuli niya doon sa private hospital. Kaya 2,000 ang binigay ko sa'yo. Pasensyahan niyo po yung joke natin, Ito pa yung kukwento kong isa, Noong isang araw, inutusan ko yung boy ko, si Galban. Sabi ko sa kanya, Galban, punta ka nga sa BGC sa Makati, sa Taguig. Ihatid mo itong pangmerienda ni Nico, yung anak kong ikalawa, na nagtatrabaho online, Sa Amerika sila, naka-base yung work nila sa Amerika, pero dito sila, designer, Kasi nag-graduate siya sa UST ng Fine Arts, mga classmates nila. Galing yan sila dati sa Inquirer, sa SM, sa Rockwell. Pero ang Amerikano, dahil mas mamura ang trabaho, pasweldo sa Pilipinas. So, yung isang ice cream factory sa California, sa Texas, sa New York, sila ang tig-design sa mga ads. Dito sila nagpapagawa sa Pilipinas kasi napakamura po ng pasweldo dito. Dahil diyan sa online na trabaho, dahil diyan maraming Pilipino ang nagkakatrabaho. Hindi lang tulad nila, pati call center, tapos mga ibang trabaho pa na sinasubcontract ng mga Amerikano dito sa mga Filipino. Because of that, kung di ako nagkamali, almost 40
35 to 40 billion a year dollars, ano? Ang remittances ng Amerikano, ang binabayad nila dito sa mga call center agents, online workers na Filipino. Kaya ang ekonomiya ng Pilipinas in terms sa dolyares, malakas because of our workers in the BDO, online call centers and others na sinasubcontract ng mga Amerikano, ng mga taga-Europa at iba pa. Nung packet na yung boy ko, hinatid niya yung pinabili ko na merienda dito sa Dagupan para sa anak ko dun sa BGC. Nasa 7th floor yung condominium niya. Sumakay si Galvan. Doon pa lang sa first floor, may magandang dalaga na pumasok. No? Sabi niya, kinukwento niya kanina sa akin, sabi niya, sir, grabe. Ang bango-bango ng babae. Kaya sinabihan ko, sabi ko, hindi ba nakakaya? Hindi, sinabi ko, kasi sobrang bango niya. Sabi niya, miss, ang bango-bango mo naman. Ano yung perfume mo? Sumagot naman yung magandang babae. Sabi niya, Prada, 6,000 pesos per bottle. Mahal, ano? 6,000 pesos per bottle. Nung sa 3rd floor, huminto na naman yung elevator at may pumasok na naman na blondie, maputi. Sabi ni Galvan, at sobrang bango niya rin, So hindi rin nakatiis si Galvan, tinanong niya na naman yung magandang babae. Kaya sabi ko, masyadong makapal naman yung mukha mo. Buti hindi ka pinagalitan ng babae, sa katatanong mo. Sabi niya, sir, hindi ko talaga matis, kasi sobrang bango. Yung ganda niya, kaya kong tisin, pero yung bango niya, Kaya sabi niya, miss, ano yung pabango mo? Sabi ng babae, itong pabango ko. Kuha nito, Hermes, 8,000 per bottle. Grabe. Nung nasa 7th floor na si Galvan at papunta na siya dun sa condominium ng anak ko, lumabas siya. Pero bago siya lumabas, umutot muna siya. Kaya galit na galit yung dalawang babae at ang sabi nila, ang baho! Ang baho talaga ng utot mo! Sabi ni Galvan, utot, kamote, 20 pesos per kilo. Binili ng boss ko sa wet market ng Dagupan. Kaya pala mabaho, 20 pesos lang per kilo. Mga kababayan? Alam niyo bang hindi ako taga-Dagupan talaga, mga kababayan. Ako po'y taga-Mlang, North Cotabato. Pero pangakwan na ako doon, mga kababayan. Dumating, taga-Baguio kami, At father ko military, na-assign sa PMA. Ang nanay ko naman, nagtuturo sa BCF, Baguio Colleges Foundation. Pero yung mga kabataan ngayon, hindi nyo na alam yung BCF, sa Baguio. Yung malapit doon sa may terminal ng mga bus, Victory Liner, yung old, Victory Liner, Dagupan Bus, Parinas. May schools diyan na malalaki yung building. Yan ang BCF. Ang pangalan niyan ngayon ay University of Cordillera. So diyan dati nag-graduate yung nanay ko, magna cum laude, mga mid-1960s kasi pinanganak ako dyan sa Baguio, 1967. Tapos, nag-migrate kami sa Mindanao ng 1973. So, nag-aaral ako doon ng kinder ko hanggang sa mag-college ako. Tapos, umalis ako doon, 1988, nagtrabaho. Bumalik ako sa PMA, nagtrabaho ako sa Public Information Office nila. Pero gusto ko mag-professor, gusto ko magturo sa college. Kaya napunta ako dito sa Dagupan. Kaya yun ang istorya ko. Kaya may memory ako sa Mindanao. May kukwento ko sa inyo. Hindi nyo ba alam na nakapatay ako ng aswang sa Mindanao nung nandun pa ako, nung ako'y nasa kolehiyo? Isang araw,
napunta ako sa bukid o sakahan ng lolo ko sa Barangay Dugong. Nakita ko doon sa bukid. Ang bukid sa Tagalog po ay sakahan. Kaya yung mga Ilonggo, pag sinabi mo, galing ba kayo sa bukid? Nagagalit yung mga Bisaya. Kasi sa kanila ang bukid is mountain. Tayo po mga Tagalog, yung bukid is sakahan. Doon po sa bukid, katabi ng bahay ng lolo ko, nakita ko si Adorasyon, yung aswang, at mangkukulam sa bayan namin sa Mlang. Nakatuwad, Gumapang po ako at tiningnan ko. Kasi itong si Adorasyon, kinakatakutan po ito sa bayan namin. Kasi pag sinabi niyang magkasakit ka, magkakasakit po yung mga tao. Mamamatay ka! Mamamatay din ang taong pinagsasabihan niya. Kaya takot na takot yung mga tao. Pero ako, nakainom ako ng Shoktong na may halo na tanduay at tuba. Lakas loob akong gumapang at tinignan ko bakit siya nakatuwad. Nung lumapit ako, yan, mas maganda yan. Nung lumapit ako sa nakatuwad na si Adorasyon, nakita kong nagbabawas siya o nagtatai pala siya. Nakatingin siya dun sa bukid. Kaya nasa likod niya ako. At binantayan kong matapos ang kanyang pagbabawas. At nung umalis siya, kumuha po ako ng swak. Yung sa puno sa mga nakadikit yung dahon ng nyog. Kasi maraming nyog sa Mindanao. Kasi nagkukopra yung mga tao doon. Ang ginawa ko, yung swak na pinagluluto ng mga tao doon, kumuha ko ng parte ng tae niya. At dali-dali po akong sumakay ng bisikleta ko. Papunta sa bayan kung saan nakatira si Adorasyon. At lumapit ako sa bahay nila at ipinahid ko po yung swak na may tae niya sa doorknob ng bahay niya. At nagtago na naman ako. Parang nakapush up doon sa gilid ng akasya malapit sa bahay niya. Maya-maya, mga alas 8 ng gabi, dumating na si Adorasyon. At bubuksan na ang doorknob ng pintuan ng bahay niya. At nahawakan niya what is that? Madikit-dikit at mabahong tain ng tao. At yun ay ang kanyang bawas o ang kanyang tae. At napasigaw ang mangkukulam na aswang na kinakatakutan sa Mlang, Cotabato. Na pag sinabi niyang, mamamatay ka, mamamatay ka. At sumigaw nga siya, putang ina, iho di puta. Kung sino man ang may-ari ng tae na ito, mamamatay siya. At dyan po, nagtatapos, mga kababayan. Pagkatapos niya pong sabihin na mamamatay yung may-ari ng tae na yon, bigla na rin siyang namatay, mga kababayan. At yun po yung istorya ng buhay ko, kung paano ko pinatay yung mangkukulam at aswang na si Adorasyon sa bayan namin sa Mlang, Cotabato. Magandang umaga po, mga kababayan. Tinitesting ko lang po itong console ko. Kung pwede na pong mag-podcast ako maya-maya ng konti. Maraming salamat po, mga kababayan. Ito po si Morts Ortigosa, nag-iiwan ng malagkit-lagkit na halik, na singlagkit ng bawas o tae ni Adorasyon. Para sa inyo po itong halik. May kasaming baril na dahilan na ikaw namatay ni Adorasyon.